Yes po, good morning, good morning, good morning. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po ulit no sa isang Friday na makabuluhang topic ulit no. Good morning po kay Ma'am Jane and kay Sir Mar. Yan. Good morning po sa lahat. Good morning po sa ating mga guro, no, kasamang guro, mga mag-aaral, mga magulang, at yung mga gustong matuto ng papaano mag-configure ng server. No? So welcome po sa Itulay, online tutorial po ng DepEd. Yan. Muli po ako si Tutor Lon from SDO Bataan. Ayan. Ako po ang inyong mentor from every Friday from 9:40 to 10:20 a.m. So, mapapanood tayo sa DepEd Tech Unit sa Facebook, then sa YouTube, sa DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. Yan. So, good morning po. So, Quarter 2, Week 3, Managing Group, Policy Management. So, bakit ba kailangan nating matutunan ang group policy? Di ba nung nakaraan, napahapyaw na natin na paano ginagamit ang group policy? Di ba nung nakaraan ay gumawa tayo ng file server with folder direction. Di ba? Pagka nag-save ako doon sa isang computer, username, password, automatic pupunta yan doon sa aming folder. Di ba? So ang gagawin naman natin, mas lalalim naman yung pag-aaralan natin, no? Yung topic natin. So para saan to? So sino po yung nagmamanage ng ating mga laboratory, yung mga kasamang guro dyan? So pwede po natin magamit itong gagawin natin sa group policy. No? Or mga mag-aaral natin na magtatrabaho sa call center o sa mga company, so pwedeng kasama sa setup, no? Advantage kasi na na marunong ka sa paggagawa o paggamit ng group policy natin kasi ginagamit siya sa malakihan, sa wide area, no, maramihang computer. Yun. Yun, ano ba yung expect natin? No? So, yun, ang matutunan natin kung paano mag-manage ng group policy sa domain controller. Ayan. So, medyo, ano siya, no? Iniisip ng iba ay mahirap, pero pag natutunan naman natin, no? At naintindihan natin kung paano ginagawa yung proseso, ay madali na lang, no? Pwede ka nang maging isang pag-graduate ng mga mag-aaral natin, pwede siya mag-apply as network administrator, no? Kung makakapasa siya ng NC2 ng TESDA, o pwede siyang administrator ng isang laboratory, pwede rin, no? So, bakit ba ginawa ni Microsoft ang ating group policy? Dahil nga medyo mahirap i-configure kung isa-isahin nating i-configure ang bawat computer, no? Kung 50, medyo matatagalan tayo i-configure isa-isa yan. Lalo na kung 100 PC o 200 PC, 500 PC, no? Medyo mahihirapan tayo kung i-configure. Pero doon sa ating group policy na tinatawag, ay kukonfigure mo lang, isi-set up mo lang, then lahat ng kukonect sa kanya, mabibigyan niya na ng settings, no? So good morning po kay Ma'am Abigail, kay Ma'am Nobeline, kay Ma'am Rosalinda, and Ma'am Jezabel. Ayun, good morning po. So, tuloy po tayo. Yan. So, ano ro yung group policy tinatawag? So, si Windows Management, so may features niya na allow to control multiple user and computer configuration within an active
directory environment, no? So with group policy or organizational unit, no, yung OU natin. So familiar naman kayo doon, no? Sa ginawa natin. Yung OU natin, so yung magiging container natin or yung magiging department natin, no? Then sites or domain can be configured from a single and central place. Ayun. Kukonfigure natin sa server, lahat nandoon sa department na yon ay mabibigyan niya na ng settings. No? So, ang isa-sample natin mamaya, ang gagawin natin mamaya ay yung pag-access sa control panel. No? Kung sino lang yung authorized na department maka-access sa control panel, siya lang makaka-access. So bilang network administrator, dapat alam mong kontrolin, no, yung mga PC na mga client na ko-connect doon sa ating domain. Kasi karamihan, kadalasan, ang nangyayari, nawawala yung setting, binubura ng mga user. Di ba? Pupunta ng control panel, kung ano yung naka-install doon, i-install, kaya naman, nag-i-install ng kung ano-ano sa PC. No? So para hindi niya ma-access yung ating control panel, so lalagyan natin siya ng policy. So nasusundan po. Okay, next tayo. So itong picture na to, help the network admins in large window environment to save time by not having to go through every computer to set a new configuration. So ayun, no? Hindi mo na kailangan puntahan isa-isa para i-disable yung control panel ng PC1, PC2, PC3, PC4 hanggang umabot ka ng PC50. Ayan. So hindi mo na kailangan isa-isahin siya. So dahil kumonect na siya sa ating server, di ba nung last time, sa recap ginawa nating pag-configure doon sa printer, di ba lahat ng kumonect kay server, binigyan niya ng driver ng printer, no? Lahat na pwede na maka-access doon sa ating printer, na hindi mo na kailangan isa-isahin na ginawa natin, i-installan mo yung kada PC ng driver. So nangyari, di ba, sa server lang ako nag-install, then lahat ng kumonect ay nabigyan niya ng driver. So yun, ganun din ang gagawin natin dito sa topic natin ngayon. Yan. So yung group policy management console naman, so collection ng group policy, setting referred to as group policy object, na yung GPO then determines how a group of user or computer must behave. Yan. So lahat ng nakakonect doon sa ating Active Directory, so including daw yung local computer, site domain, and organizational unit. Yan. So good morning po. Yan. Kay Sir Jeter. Yan. Good morning po. Yan. Group policy within our Active Directory forest can be managed by a group policy management console. So ginawa siya ni Windows Server. Yan. Naka-design talaga siya kay Windows Server para i-manage niya o mapadali ang trabaho ng isang network administrator. No? So, yun. So bago tayo mag-start, no? Ipapakita ko sa inyo paano ba yung ginawa ko kanina, no? Na di siya maka-access. So nakikita ba? Lakihan natin. Ay. Ay. Sorry. Ayan. So kung mapapansin nyo, nawala yung control panel, no? Nakita nyo? Nawala yung nakalagay dito ng control panel. So pagka kinili ko to, ano yung sasabihin niya? This operation has been canceled due restriction in effects on this computer. Please contact your system administrator. So nilak ko kasi, tinanggal ko yung control panel. Ayan.
So kahit na-type natin ang ating control panel, sabihin niya ay this operation has been canceled, no? So may naka-restrict na. So na ano po, nasusundan, naiintindihan yung gagawin natin. So yun. So start tayo. So una, syempre gagawa muna tayo ng sample natin, gagawa tayo ng ulit, no? Ng organizational unit. So sa mga medyo nakalimot na paano siya ginagawa, magre-recap tayo, no? So administrative tools, Active Directory, users and computers, no? So doon sa ating domain controller, so nag-right click lang ako, new organizational unit. Nasundan? Then pinangalan ko doon sa ating department, organizational unit natin, yung audit department, no? Yan. Then, okay natin. Then, naglagay ako ng user, no? So, yun, nilagay ko pangalan ko, tutor loan, ayan. Then, user login ko, then, ayun. Then, okay, no? Magsiset ulit tayo ng password, then, okay na siya. Meron na tayong organizational unit, then meron na tayong user. No, okay? So, good morning po kay Ma'am Geraldine. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Then, next, anong gagawin natin? Punta na tayo ng administrative tools ulit. No? Dahil nakagawa na tayo ng organizational unit, nalagyan na natin, nabago na natin, gilagyan natin siya ng department, then lalagyan natin siya ng policy. No? Uutusan na natin siya. No? Sa lahat ng audit department, wala makakagamit ng control panel. So, nasundan, ang gagawin natin. So, group policy management. Then, under ng domain, no? Yung domain natin abc.grocery.local. So ayun ang audit na department natin, no? 'Di ba? Nakita nyo? Lumabas siya. Then nag-right click lang ako, create a GPO in this domain. Okay? Then pinangalanan ko lang siya na audit policy. So kahit anong pangalan po pwede, no? Pwede natin ilagay kahit anong pangalan. Then, okay lang. Yan. Then, lumabas na yung ating policy. No? Lumabas na yung ating policy. Then, nag-right click ulit ako, edit. Yan. Then, nung nag-edit na ako doon sa department namin ng audit, no? Pupunta na ako ngayon, lalagyan ko na siya ng mga restriction. So, good morning po kay Ma'am Aisha. Ayan. Good morning. So, saan ako pumunta? Kung mapapansin nyo, yun ang policy natin, ha? No? Yung audit policy. Nag-right click lang ako, in-edit ko. Then, user configuration. Di ba ginawa na natin to noong folder direction noong nakaraan? Then, pupunta lang ako dito sa administrative template. So, dito ko ngayon iti-turn off si control panel. So, ayun siya, si control panel, no? So, ayan. So, control panel, tandaan na, pumunta ako sa audit, nag-right click ako sa audit policy, then user configuration, then administrative template. Then sa control panel, so hahanapin ko doon sa control panel, prohibit access to the control panel. No? So lahat ng mag-a-access sa control panel na member ng aming
department na audit, hindi sila makaka-access. Nasundan? Hindi nila mapapakialaman yung control panel, hindi nila malalagyan ng sariling IP address, no? Hindi nila makakabitan ng internet, kung gusto nila mag-internet, hindi nila makakabitan. No? Hindi rin niya makakapag-remove kung ano man yung mga naka-install doon sa ating sa ating control panel. Yan. Good morning po kay Sir Sian. Yan. Prohibit access to the control panel, then enable, no? I-enable ko lang siya, then apply. Nasundan? Then, okay. So, nag-login na ako, no? Nag-login na ako doon sa ating client. Doon sa department ng audit. No? So, pagka nag-restart siya, di ba, Control Alt Delete, then switch user, other user, doon mo itatype, no? Then yung username na ginamit ko, then switch enter lang, no? Tayo doon sa ating client. So kung napansin nyo, wala siyang control panel. Yung pinakita ko kanina, di ba? Wala siyang control panel, then doon sa network niya ay wala rin siya. So, restrict na siya. Na? So, okay. So, gawin natin. Ayan, sa control panel din, then gawin na natin. Ayan, medyo malaki. Okay, so close muna natin. So, start lang. So, gagawa tayo ng panibagong, halimbawa na magsasample tayo para maintindihan nyo paano siya ginagawa. Magsasample tayo ng ibang department. Gagawa tayo ng ibang department, then gagawa tayo ng ibang user. No? So, good morning po kay Ma'am Karina. Ayan, good morning. So, Active Directory users and computers. Then, bago tayo magawa. Right-click tayo dito sa domain controller natin, then new organizational unit. Ayan. So, pwede tayong maggawa ng panibago. Halimbawa, sales 2. So, dalawang department na siya. Ayan. Okay lang natin. Then, right-click tayo doon at new. No? User. Ayan. So, sa sample natin. So, halimbawa, pangalan niya ay Sophia. Ayan. So, good morning po, Sir Alvin. Ayan, watching from SDO Bataan. Si Tutor I. So, Sophia na lang. Ayan. Then, next lang. User cannot change password. Password never expire. Then, password natin. Then, next. Finish. So, ayun ang user natin, si Sophia. Then, nga pala, no, kung may mga bagong darating na, halimbawa, ay network administrator na kayo or hindi kayo makapasok doon sa department na yon. So, ganun lang yung paggagawa ng user. So, may dumating na bagong empleyado, no? Kailangan maidagdag doon sa ating mga department. So, ganun lang. Pupunta ka sa department, right-click, new user. Ako.
So, good morning po kay Ma'am Daniela. Ayan. So, close na natin si Active Directory. So, gagawa na natin siya ng policy. No? So, start, administrative tools, group policy management. Okay, nasundan ang ginawa natin. Then, so ang lalagyan natin ng policy, lahat ng nandoon sa sales 2, no, ay hindi po pwedeng palitan ang background, no? Pwede kaya 'yon? So pwede 'yon sa server. So unahin muna natin yung paggagawa doon, pag-disable ng control panel, then ituturo ko din paano hindi mapapalitan yung ating mga settings, no, doon sa ating mga client computer. Ayan. So hindi natin iisa-isahin, no, na puntahan si PC1, PC2, PC3 hanggang PC100. So hindi ka na natapos, no, kaka-configure pa lang. So sayang sa oras, no? Pero kung ito nga sa group policy natin, adjust mo na lang dito, i-configure mo rito, then okay na siya. No? So, yun. Good morning po kay Sir Jolan. Yan. So, right-click tayo, create a GPO in this domain. Sa department ng sales, doon tayo gagawa ng GPO. No? So, sales 2. Ayan. GPO. So nga pala yung ginawa natin GPO, lahat na ng restriction or lahat ng gagawin natin sa kanya, no? Kung sa department na yon, pupunta ka lang doon sa GPO niya. Nasusundan ba yung sinasabi ko? So, yun. So, sabihin nyo kung medyo mabilis, So, ang ginawa natin, no, nag-right-click ako doon sa ating ginawang GPO, then edit. Ayun. Then, saan ako pupunta? Pupunta ako doon sa ating policies, user configuration, policies, then sa administrative template. Okay? Then, ito yung ating control panel. So, prohibit access to the control panel. Nasusundan? So, pwede ka mag-double click. Pwede ring edit. Then, ang default niya not configured, no, non-default ng mga natin. So, i-enable lang natin yan para ma-prohibit yung pag-access sa control panel. Then, apply lang. Then, okay. So, yun na. O, nagawa na natin, di ba? So, punta tayo doon, tingnan natin doon sa ating client, no? So, doon sa ating client, so magla-log off lang ako. So, Control-Alt-Delete. So, switch user, other user. So, ano yung pangalan niya? So, si Sophia. No? Sophia. Then, yung password. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, tingnan natin. So, nawala ang kanyang control panel. No? Okay, kahit saang mag-access yung sa department na yon, ay hindi nila mapapakialaman ang control panel. Nasundan? So, log off ulit natin. So, lilipat naman tayo sa ibang user na hindi pa natin na configure o nalalagyan ng GPO. So, doon tayo sa
Ibang department naman, no? Sa department ng maintenance. Tingnan natin. So, sa department ng maintenance, ayun ang kanyang control panel. Then, ma-access pa rin, no, dahil wala pa siyang restriction. Okay? Nasundan? Okay, next natin. Ayan. So, close muna ulit natin. So, sa iba naman, no? So, doon sa ating admin, ayan, gawa tayo ng, dito na lang pala, sa sales na lang ulit. May GPO na siya, sa maintenance, ayan. So, maintenance, tama ba spell ko? Ayan. Then, okay lang. Right-click, edit, policies, administrative. So, ano yung gagawin natin? So, sa desktop naman, no? So, ano yung mga nakalagay sa kanya? So, prohibit user from manually redirecting profile folder, hide or disable all items on the desktop, o i-remove na natin yung computer icon, o i-hide natin yung network sa desktop, remove recycle bin, no? Or prohibit adjusting desktop toolbar. So ano ba yung mga toolbar yung nasa? So marami kasi nagpapalit-palit, no, na ginagawa. Papalitan yung wallpaper, papalitan yung mga settings. So dito rin, no, pwede natin siyang pwede natin siyang i-disable. So ang gagawin natin ngayon ay sa desktop, no? Di-disable natin yung yan, tingnan natin. Ito na lang pala. I-hide natin si remove so ito pala, no, ano muna natin. So pwede rin kay server, so policy natin kung anong department siya, pwede natin lagyan siya ng wallpaper, no? Kung anong department siya, ayun ang wallpaper niyang ayun yung sa kanyang mga desktop wallpaper na nakalagay kung anong department siya. Or pwede naman sa lahat, no? Sa lahat ng computer ay isang wallpaper lang ang gagamitin, no? Isang settings lang. So dito 'yon, no? So susunod nating topic ay gagawin natin 'yan. So hinahanap ko lang yung pag-disable nung ating pag-remove ng ating background. Yan, tingnan natin itong nakalak natin yung taskbar para di niya nagagalaw. Tingnan natin. Apply, okay. Tingnan natin kung ma-adjust niya yung ating taskbar. Then,
So, ayun, no? Tatanggalin mo natin yung yan, di ko makita. Medyo maliliit kasi, no? So, yun. So, dito rin nga pala sa ating policy, nasa group policy natin. So, pwede kang maglagay, no? So, halimbawa ay mag-deploy ako ng software para lahat sila ay may software na. So, pwede ako mag-right click, no? Then edit. Then sa policies, software settings, software installation. So, pwede lang ako mag-add ng package diyan. Ayan. So, hahanapin ko lang kung so, yun, no? Shared folder. So, continue tayo. Yan. So, pwede rin natin i-ano rito sa group policy, no? Etong ating halimbawa ay sa software installation, sa Windows setting, yung folder direction yung ginawa natin na nakaraan, no? Then, sa control panel, sa display, sa add remove, so pwede mong i-hide, no? Hide o CD-ROM, pwede mong i-hide or remove yung add or remove programs, pwede mo rin siyang gawin. Pero ang ginawa na natin kanina ay ni-remove na natin yung buong control panel, no? So, pwede mo ring sa display, ayan, disable, hide settings, personalization. Yun, prevent changing desktop background. Ayan, try natin, no? Enable, then apply. Okay. So, doon sa maintenance natin, tingnan natin kung nakapag-change siya. So, ito yan. Na, doon sa Windows 7 natin. So, lalog off natin. Then, Control-Alt-Delete. Password. Tingnan natin kung mag-change niya. So, hindi siya nag-change, no? So, ayaw niya. Ayaw niya ng ma-change. No, nawala yung background. So, hindi niya na magagalaw yung ating background. So, ito naman, no? So, halimbawa, pinalitan ko to, gusto kong palitan. Papalitan ko to ng settings. Yan. Yan, kadalasan, pinapalitan yan ng mga gumagamit. Ayan. So, balik natin sa original. So, pwede mo rin siyang disable dito sa ating group policy, no?
So, prevent changing desktop icon. So, saan ako pumunta? So, ulit user configuration, then policies, sa administrative, sa desktop, yon. Sa control panel pala. Control panel, then personalization. Okay? So, yun, no? Prevent natin yung pag-change niya ng desktop background. Then, sa icon naman, pwede mo rin gawin sa kanya, no? Or pwede mo lagyan ng password protect screensaver. Kaya naman, force a specific visual style file or force Windows Classic. So, try natin. Apply. Okay. Try natin kung lumabas nga. Windows Classic. So, log off. So, yun. No? So, next week, no? So, dito pa rin tayo sa ating group policy. So, ang gagawin naman natin ay papaano mag-share ng lahat ng gamit ng lahat ng mga desktop, no? Na department na yon ay magkakaroon ng kanya-kanyang wallpaper, no? O yung mga desktop background. Or para hindi na mag-iba-iba, so lahat na lang ng computer ay pwede niyang lagyan ng desktop background, no? So, pwede yan, direct ka na rito sa ating domain, mag-create ka na ng GPO dito. So, GPO natin ay halimbawa, so si ABC. So, pwede kong lahatan na, no? Kung gusto kong lagyan siya ng wallpaper lahat, hindi na ma-change, no? Para sa company, ganun ang nangyayari, no? Lahat ay pare-parehas ng wallpaper. So, nagawa ko ng policy dun sa ating domain. Then, user configuration, administrative template. So, desktop wallpaper. No? Then, gagawa ako ng network folder na kung saan ay doon nakalagay yung ating wallpaper, and kapag enable na natin yan, so tatawagin niya yung lahat na nakakonect doon sa ating domain ay iisa na lang ng background or yung wallpaper. No? So, okay? So, abangan nyo ulit next week. Yan. So, yung mga gagawin natin. Ayan. So, muli po, no? So, next week, abangan ulit natin kung paano mag-manage ng ating group policy. So, nakita niyo naman, no? Medyo madali lang. Madali lang ang trabaho ng isang nagmamanage ng network, no? Kung naiintindihan natin kung paano siya ginagawa. No? So, muli po, no? Ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. So, abangan niyo ulit ako sa Friday from 9:40 to 10:20 a.m. Ayan. So, ito po ang aming team, si Tutor Pau, Tutor I,
Tutor Bell. So abangan po ninyo mamaya si Tutor Pau and Tutor Bell. Ako po si Tutor Lon, no? So po ayun po yung ating feedback form. Ayan. So thank you po. Thank you po at mabuhay po. No po, abangan niyo po ulit next week ang mga gagawin natin. So abangan po natin. Susunod po ay si Tutor Pau. So thank you po.